When a person doesn't like you, they team up with another person that doesn't like you. And before you know it, there's a whole slew of people that hate you. But you know what? Those people who team up against you, they don't even like each other. They're only gathered because of you. They need to make alliance to become stronger. See how powerful you are? People have to join forces to beat you because they know you are difficult to break. Hi everyone, this is Waray and I'm back. Break time ko lang ngayon guys. Meron lang ako 30 minutes break time. So gagawin ko itong part 2 na aking naumpisahan kanina. And alam niyo, gustong-gusto ko itong background ko ngayon ng mga coconut tree kasi when I have this, I remember my father na mayapa na. Kahit hindi kami inaruga noon, love na love namin ang aming tatay kasi I will not be who am I now kung wala yung tatay namin. Pero para sa kaalaman ng lahat, never yun talaga nagkaroon ng responsibilidad sa amin. Kasi maaga niya kaming iniwan sa aming mga grandma, sa aking grandparent, sa kanyang ina. At never niya kaming, yung responsibilidad niya na siya dapat ay hindi niya yon natupad sa amin. I remember when I was grade 1, when I moved to my lola, sa mama niya, tapos yung kapatid kong panganay, and then kapatid kong bunso. And then my father went away to his farm, doon siya nag-focus sa kanyang mga niyugan kasi marami siyang niyugan, mga ganito. That's why I remember him. At nag-build siya ng sarili din niyang family. Nagkaroon din kami ng mga brother and sisters. Kaya doon siya nag-focus sa hindi ako galit sa aking, never nagkaroon kami ng mga tampuhan sa aming mga kapatid sa half kasi hindi naman nila kasalanan kung kung inabandon na kami ng tatay namin at nag-focus sa kanila. Hindi nila yun kasalanan kailanman dahil ang pag-aabandon na ng mga magulang sa kanilang anak ay responsibilidad nila, hindi at kasalanan nila, hindi ng mga nagiging anak nila sa pangalawang pamilya. And with my half brother and my half sisters, we never had issue. At never talaga namin naramdaman na may tatay kami on our side na nagbibigay sa amin ng pagkain para sa school, nagpagkain at mga baon, mga pangangailangan sa school, never. The finances was under my lola, which is sumalangit na rin. Nauna siya sa tatay ko. Mahirap man ang buhay kasi anak ako ng I am a daughter of a farmer. Mga lola namin ay magsasaka din sila and at the same time businesswoman. Businesswoman yung lola ko kasi namimili ng mga kopras, yung mga niyog, yung mga kopras, you call it kopras or abaka. Yan, namimili siya. Yung mga bunga nitong niyog, namimili siya noon kapag ginagawa ng kopras. At naalala ko when I was 6 years old, 7, until I reached 11 years old, lagi akong kasama sa biyahe para ihatid yung mga kopras doon sa bagsakan, doon sa Kalbayog, doon kami pumupunta kahit mahiluhin ako. Kaya a lot of beautiful memories sa akin itong aking background na mga niyog. Dahil dito ako nagsimula at dyan nagsimula ang buhay namin magkakapatid because of the niyog. Dyan nabubuhay dyan ang pangkabuhayan. Ito yung pangkabuhayan ng aking mga magulang at ng aking lola na sa amin, na nagpalaki, nagpaaral hanggang
hanggang high school. Graduating ako ng high school when my lola passed away, and my elder sister was going to second year. She was in the middle of his first year college, going to second year. Nung kinuha si lola namin ni Lord. And it was not easy for us to decide if we are going to proceed to our studies. We don't have our financer anymore. So, wala kaming makapitan that time. Wala kaming mahingian ng tulong kasi malaki ang aming pangangailangan. Like yung pang-araw-araw naming mga gastusin, yung mga pangangailangan sa school kasi 4th year high school lang ako. At yung mga magiging tuitions fee namin to college. Buti that time, yung kapatid kong panganay na halfway na siya ng kanyang first year college. At we found out after my grandma passed away. Tapos nag-general cleaning kami. Nakita namin yung, doon sa bahay ng lola ko, nakita namin yung baul. I don't know if you are familiar with baul. Para siyang box na kahoy, made of wood. Meron siyang mga naka-insert na pera doon at meron siyang bank book ng RCBC. I remember that time. Meron siyang mga pautang na millions kasi nga businesswoman yung lola ko, namimili ng kopras. Millions ang singilin pero 'di ba sa batas kapag namatay na yung nagpautang, quits na yung yung mga nangutang sa kanya. Quits na yon, hindi mo na masisingil. So, and then we found out also a pouch like this, kalaki, a pouch, na meron siyang pera at bank book ng RCBC. At yung pera, ang pouch na yon ay yung may cash, and then yung bank book nakapangalan sa kapatid kong panganay na meron siyang deposits. And then may kaunting letter na nagsasabi na itong pera na to and then yung laman ng bank book na to ay para sa pag-aaral mo sa panganay kong kapatid para matustusan mo ang mga kapatid mo kung ikaw ang makatapos. So that was the beautiful letter of my grandma before she passed away. So ganun na mga ang ginawa namin. Nag-aral ng mabuti yung kapatid ko, nagtapos. Though it was not enough yung perang naiwan sa kanya sa bangko na para hanggang makagraduate siya kasi lalong magastos yung magpa-practice teacher ka na kasi my sister is a teacher. Mas lalong magastos. So ang ginawa ng kapatid ko is namamalan siya sa mga tiyahin namin. Naglalako din siya ng ice candy, nagluluto-luto siya ng mga barbecue, banana Q, iba't ibang klaseng mga kakanin, mga ulam, para mayroong pang dagdag sa gastusin sa kanyang pagsuschools. And she got the board exam and passed the board exam for take 1. Ang saklap kasi nag-jowa agad. Diba? Nag-asawa agad after niya mai-assign sa pagtuturo sa isang barangay. So doon niya na-meet ang kanyang husband. Her husband is a military. So in short, hindi niya kami natutukan na mabigyan ng hindi niya kami matulungan sa pag-aaral kasi nag-build siya ng sarili niyang family. Kahit teacher na siya. So, the promise was broken kasi sabi niya doon nung binasa niya yung sulat na okay Lola, magtatapos ako at tutulungan ko yung mga kapatid ko pero it was not done that way kasi nag-asawa nga siya. So, hindi na namin pwedeng i-blame. So, what we did is kailangan namin mga tulong. And that's why I became a working student. Nangatulong ako para sa pang-tuition ko. Naglalaba, nagbuhay katulong talaga.
Kasi yung para matapos ko din yung pag-aaral ko, ang naging direksyon lang noon sa akin ay simbahan, school, university, at bahay, sa trabaho ko sa bahay as katulong until I finished my college too. Hindi po naging hadlang sa akin yung kahirapan. Hindi po naging hadlang sa amin ang kahirapan at yung pagiging walang magulang at yung pag-abandon sa amin ng aming tatay. Pagkos ito po yung nagtulak sa amin para tumayo sa aming mga sariling mga paa, magsikap sa pag-aaral at itaguyod namin ang aming mga sariling buhay until we became who we are now. Hindi man kami financially mayaman, pero mayaman kami sa pangunawa, mayaman kami sa pagmamahal sa aming pamilya at sa aming kapwa. At higit sa lahat, ang pinagpapasalamat ko sa Diyos na itinuro sa akin ng aking lola at my very early age. She taught us how to, how to pray, how to get involved sa mga activities sa church. Kasi bata pa ako yata, I think, sumasali na ako sa mga naging catechist teacher nga ako. Kasi mahilig ako mag-involve sa mga workshop, sa simbahan, yung mga youth, I was been a youth for Christ when I was in high school, and then I became a singles for Christ when I was in college. No, when I graduated my college, when I moved to Manila, I was an active singles for Christ. Nag-serve ako, gumawa kami ng bahay sa Tondo, sa Pampanga, yung sa Gawad Kalinga. Isa ako doon sa mga naghalo ng semento sa Pampanga at saka sa Tondo. I involved myself sa pagbibigay service sa mga kapatid natin na nalulong sa bisyo ng droga. So napunta po ako sa Bikutan, nangangaral, nagsisharing ng mga inspirational words at mga salita ng Diyos. At napunta rin po ako saan pa yung aking mga napuntahan? Sa mga kulungan ng mga, yung sa provincial jail. Namimigay po ng ripak-ripak na bigas, sardinas, noodles. It was sponsored by a rich businesswoman, yung aking hinahatid tulong doon sa jail. And it's not easy for me to deal with these people na mga nakagamit ng bawal na gamot at itong mga nakakulong sa kulungan. Kasi iba yung kanilang ambience, iba yung kanilang environment. Medyo sensitibo, medyo delikado, pwede kang sabunutan, pwede kang hablutin, kasi iba, aggressive sila. Pero I did it ng lakas loob. Because dapat ganun tayo. Mag-serve tayo sa ating, kung nagsiserve ka with actions, hindi lang dasal ka ng dasal na, Lord, tulungan mo yung kapatid ko, Lord, tulungan mo yung aking mga brothers and sisters, yung mga kapatiran ko sa pananampalataya, Lord, please help them, Lord. It will not end on that prayer of yours. Gawan mo ng action. Take an action para maisakatuparan yung pinagdarasal mong ganon. It's not easy for me kasi habang nagtuturo ako Monday to Friday sa Manila, and then Sunday and Saturday and Sunday, my time was dedicated to the services in the church. It's not easy, pero nagawa ko ng paraan. That was the very beautiful memory na hindi ko makalimutan for my whole life. Yung mga services na ginawa ko sa church. And until now, here sa Spain, ginagawa namin ng asawa ko. We continue serving the Lord sa pamamagitan ng pag-join namin sa Couples for Christ. Kaya itong mga pangyayari sa buhay natin na masalimuot man, like yung mga nangyari kay Carlos at Chloe, meron itong mga lesson to be learned. For sure, meron lagi tayo mga lesson learned dito sa ating mga past.
Kaya wala pong exempted pagdating sa mga pagsubok. All of us will experience pagsubok, but it's really up to us how we take it, how we respond to it, and how we accept it. Kasi sometimes we need acceptance. Acceptance will take you to the very beautiful journey of tomorrow. Kasi pag hindi mo tinanggap yung sitwasyon ngayon, dyan ka lang, you will be stuck on that situation and you will never learn how to move on. So yun po, acceptance is really important also. Like ako, tinanggap ko na mahirap kami, tinanggap ko na magiging katulong ako sa isang pamilya sa Pilipinas to be able for me to go to my college. I accept it dahil wala na akong ibang choices. Kaya I did finish my Bachelor of Elementary Education degree. Nakapagturo ng 7 taon. Hindi man ganun kalawak, hindi man ganun katagal. But I'm so happy that I was able to work in line with my profession. And then I came here in Spain. I have to accept again that this is my new life. I'll be taking care of an old family. I will be taking care of an old Spanish woman. And this is my life. It's really a big, and difficult transformation from you are an educator to now that you are taking care of an old woman, of an Spanish family. It's not easy para sa mga hindi sanay, pero ako, ang adjustment ko, hindi ganun katagal. I was able to adjust, I was able to adapt the culture and yung kapaligiran. So, depende yan sa atin kung titigasan natin yung ating mga puso, kung hindi mo tatanggapin yung katotohanan. Anyway, maraming salamat sa inyong lahat and thank you again for watching this simple, motivational, and true-to-life experiences of my life. Bye for now. When a person doesn't like you, they team up with another person that doesn't like you. And before you know it, there's a whole slew of people that hate you. But you know what? Those people who team up against you, they don't even like each other. They're only gathered because of you. They need to make alliance to become stronger. See how powerful you are? People have to join forces to beat you because they know